Ngayon, makakausap natin via Zoom ang President and Coach ng Philippine Mind Sports Association na si Coach A.B. Bonita. Good morning, Coach! Coach, good morning po. Good morning, Miss Sheila and Paolo. Yes, thank you so much again for, it's been a long time. Coach A.B., kamusta ka naman? Mabuti naman. Ito, very active and looking forward sa mga activities natin. Of course. Coach A.B., umpisahan na natin ang kwentuhan. Ngayon, with the upcoming Summer Mind Enhancement and Memory Sports Workshop in May, how do you plan to structure the program para matulungan ang mga participants to elevate their memory techniques in preparation for the Philippine National Memory Sports Championship sa darating na August? Ngayon, nagsimula na kaming makipag-usap sa mga schools and sa ating mga former athletes para magsimula tayo ulit na makapag-develop ng mga bagong players sa memory sports. At the same time, mas mapaghusay pa yung performance ng ating mga veteran players. Ayan. Ayun. Considering the impressive performance at the Asian Championship last year po, where the team secured 26 medals including 14 golds, how do you maintain the that level of excellence and push for even better results at the upcoming Indonesia Memory Championship in December? So, ang ginagawa po namin, regularly nakikipag-usap kami sa ating mga memory athletes nagte-training din kami. Plus, ang maganda dito, karamihan sa ating mga pro players or memory athletes, may mga kapatid na younger. So itong younger brothers or younger sisters nila, they look up to their ate or kuya. So sila ngayon yung pag gumraduate na, for example, ng kids division yung ating champion, yung magiging mapupunta sa juniors division and yung susunod na nasa lineup of winners natin will be their younger siblings. So bukod sa aming national training, nakakatulong din yung kanilang mga kapatid para mas mapaghusay yung kanilang mga skills. Alright. Coach A.B., bago para sa kaalaman ng ating mga teammates, ano nga ba ang memory sport? Baka nagugulat sila, meron pala tayong ganitong event. Yes, no? Ang memory sports, kung may palakasan ng katawan, sa memory sports, patalasan naman ng isipan. So yung ating mga players, ang ginagawa dito, binibigyan sila ng several information tulad ng words, numbers, shuffle deck ng baraha, mukha ng tao or binary numbers, at ang paglalabanan ng ating mga players ay kung sino yung may pinakamaraming maaalalang information at a limited time. Halimbawa, sa loob ng 5 minuto, may 100 words na ibibigay, ilan yung kayang maalala ng mga players at dapat wala silang errors. Kasi pag nagkakaroon ng errors, may deduction ng points. So, sa pamamagitan nito, yung intense discipline sa isip ng mga tao is na-develop din siya. Ayun. Coach, so Coach A.B., basically, ano to, no? All throughout, parang mainly memorization. Yes, memorization siya. At ang nakakatawa sa memory sports is hindi lang siya pambata. Meron din tayong adults division and even senior citizens division. I remember nung first time tayong nag-host ng Asian Championship dito sa Pilipinas noong 2023, ang eldest participant natin ay 70 years old. So, 70 years old. So, kaya pa din palang i-train yung ating brain kahit na nasa senior citizen level na tayo. At the same time, yung mga players naman na younger, kapag gumaling sila sa sports, pati yung educational performance nila naaapektuhan. So yung ating mga, nakapag-create na din tayo ng grandmasters and yung ating mga performers, yung mga players natin na nag-champion sa mga competitions, in relation to their educational performance, yung iba ay nagiging scholars or yung mga entrance exam na ina-applyan nila, nakakapasa sila, or may mga naging Dean's Lister, even valedictorians or magna cum laude. Ayun. So, very interesting, di ba? Actually, unang matutuwa dito yung mga
organization ni Attorney Al Agra, yung Philippine Masters Games Association. PMGA, Masters and Seniors. So, sumasali sila sa mga sports, kahit na seniors and masters sila. Ito, maganda rin dito dahil nakita natin kay Coach AB, sinabi niya, may mga seniors din na sumasali, no? Totoo naman. Coach AB, you talk about training, pero ano ba yung mga strategies at mga yung skills na dine-develop o pinapractice lalo na sa mga events nyo na paparating this 2025 tulad ng Philippine Memory Sports? Yung mga skills, number one dito yung visualization skills natin. Kasi karamihan sa mga tao ay visual learners. So, mas mabilis nating naaalala ang information pag nakikita natin siya. So, number one, visualization skills. Kasama din ang auditory skills. Minsan, pag may mga kausap tayo, mabilis nating nakakalimutan pag hindi natin nailista. So, sa memory sports, meron tayong isa sa mga category na tinatawag na spoken numbers. Yung mga numero, maririnig lang ng mga tao at kaya ng tandaan. Ganun din yung pag-alala ng names and faces, whether isa kang bata or adult, napaka-importante na re-remember natin ang names and faces ng ating mga kausap or even clients when we're older. So, ilan lang yun sa maraming skills na pwedeng ma-enhance pag nag-train sila ng kanilang memory. Coach AB, sa ganitong training o preparation sa mga competitions ninyo, paano kayo, can you parang give us like briefly, paano kayo nagtitrain? Sabi mo kasi more on visual, more on auditory, so hindi ba dapat maingay? Dapat ba nasa isang kwarto lang sila? How do you train for this? Ang kagandahan ngayon sa training natin, mula nung nag-pandemic at pagkatapos nito, kung dati manual yung preparations namin na nagpiprint ng papel, ngayon meron tayong digital competitions and digital training. So meron kaming ginagamit na website at training software na nandun na yung mga information na kailangan namin i-practice at tandaan. Pagka magsisimula na ang memorization time, very important na tahimik sa paligid kasi any disturbance or noise pwedeng maka-apekto sa focus ng ating mga manlalaro. Pagdating naman sa mga competitions, pag medyo malayo pa, at least twice a week nagte-training kami. Pagpapalapit na yung competition, almost daily, nagte-train na yung mga players natin. Coach AB, pareho ba ito nung ginawa natin last time? Si Coach AB, nag-guest ko siya sa Inside Sports, sa Memory Sports. So meron siyang pinagawang exercise sa akin, yung visualization. At I'm confident na sinabi ko, perfect ako doon, di ba, Coach? Yes. So, syempre, yung tinry ni Sheila nung nakaraan ay random images naman. So, iba't ibang larawan, kailangan niyang tandaan sa loob lamang ng 5 minuto. Ayan. Ayan. Siguro kaya ko rin ma-perfect yan. Oo naman. Ma-perfect ko rin. Kasi pinilit mo si Coach. Coach, walang pilitan to, di ba? Wala. Patas ang ating no? Kahit sila Miss Sheila, nung nag-try siya, from zero knowledge, nung tinry niya yung memory sports, capable pala na maalala ng biglaan yung mga information na ibibigay. Following the tips and training procedures natin. Ayun. Pero Coach, kidding aside, no, Coach AB, could you tell us more about the Grandmaster of Memory, Chloe Andrea Galamgam's recognition dun sa PSC All-Women Awards 2025? Gaano po ito kalaking achievement para sa kanya at sa buong team? Very happy and very proud kami kay Grandmaster Chloe kasi ngayon nag-level 2 na yung kanyang award sa championship at isa siya out of the 14 gold medals na nauwi namin nung Asian Championship, kalahati galing sa kanya, 7 golds yung inuwi niya nung competition. Kaya nung nasabi sa amin na paparangalan siya as one of the major awardees ng All-Women Sports Award sa PSC, very uplifting sa spirit, hindi lang for Chloe, pati sa lahat ng mga memory athletes na naglo-look up sa kanya. Lalong-lalo na napatunayan natin na itong memory sports pala na dati
is game lang majority ng mga male players, pwedeng makipagsabayan ng ating mga female players din. Coach, you've been a memory athlete. Ngayon, nagko-coach ka na. Gaano kalaki ang impact nito sa'yo at ano yung pakiramdam mo? I mean, definitely, the Grandmaster, ang dami niyang nakuhang medals, pero it's also an achievement for you, di ba? Yes. Ako'y lubos na natutuwa dahil continue na nag-grow yung ating community. And for me, personally, ang naging epekto nito from me being a memory athlete before, ngayon coach, yung confidence level is mas nag-improve siya. Dahil nung younger version ko, sobrang mahiyain, hindi ko kayang i-present yung sarili ko. And I was very forgetful before. That's the main reason why I tried memory sports. Kasi gusto kong ma-improve kahit konti lang yung ability ko to remember information. Ngayon, sabi ko nga, na-overdose na yung brain cells, yung memory natin. Kasi parang kahit saglit mo lang makita yung information, kahit saglit mo lang marinig, pwede pala tayo magkaroon ng ability na ma-remember siya. And yung memory sports training, hindi siya kailangan ng sobrang habang buwan or maraming taon para ma-develop yung skill mo. Sometimes, just a few days with the techniques na pwede nilang matutunan sa amin, pwede na maging capable ang isang player to remember large quantities ng information. Ayan. Coach, meron kayong Asian Championship ng Singapore, meron kayong previous competitions na nakapag-uwi kayo ng maraming awards, especially gold medals. Ngayon, paano nyo planong i-sustain yung momentum ninyo? How do you plan to build on this success? At ano pa yung dapat nyong gawin para mas mag-improve for your upcoming competitions? Sa ngayon, nag-start na kaming makipag-usap sa ating mga former memory athletes din na nagko-coach na din ngayon para continue na mag-grow ang ating community. Nakikipag-usap na rin kami sa aming mga colleagues na nasa iba't ibang probinsya para kung dati mostly taga Metro Manila lang ang mga players na nagko-compete, lumaganap na din siya sa Visayas and even sa Mindanao region. And syempre yung isa sa pinaka-pinaghahandaan din namin ngayon is yung sa pagpasok ng Desyembre, ang Indonesia Open Memory Championship. So isa yun sa mga events na nilulook forward ng ating mga players. Coach, last na, kung gusto nila kayong mapanood or meron silang information na gustong malaman, saan ba nila kayo pwedeng makita o puntahan na page or website? And if you have any message, you can go ahead. Ayan. So kung nais nyong matutunan ang memory sports or to explore the mind sports of our memory, pwede nyong hanapin ang The Brain Republic sa Facebook or ang Philippine Mind Sports Association. Pwede nyo ring isulat ang PTV Sports para alam namin na dito nyo kami napanood. And my last message would be, I'm encouraging people to try out yung memory sports at makita nyo yung effect ninyo hindi lang sa larangan ng talas ng isipan, pati sa inyong daily life and sa education. Ayan, Thank you so much, Coach AB. Salamat, Coach AB. You are an inspiration to a lot of athletes. At again, congratulations sa inyong mga achievements and good luck sa inyong upcoming events. Ayan, yan si Coach AB Bonita. Thank you so much. Maraming salamat din po, Miss Sheila and Paolo. Thank you so much, Coach.